Nag-number 1 yung movie nyo 8 years ago, di ba, sa pista ng pelikulang Pilipino. And marami rin naging fans yung movie dahil sabi nga nila, iconic siya. So, ang question ko is, bakit nyo kailangan maghintay ng 8 years bago ito sundan? May dapat tayo isushoot bago mag-pandemic, tapos sakto nag-pandemic. So, natigil siya. Tapos, lumipad na ako ng London, umalis ako, tapos nabalitaan ko may iba nang ipa-partner kay JC. Nag-text ako kay Tita June, talaga po, hindi na po ako sa Stella. Yun lang yung text ko. Tapos nabalitaan ko, tinanggal na po yung dapat na artista niya. And kinintay na lang na umuwi ako. So, muntik na maging hindi ikaw? Yeah. Muntik na ako. Nalaman ko lang kay JC din. Almost? Yeah, they almost replaced me. Si Stella? Yeah, yeah. It was supposed to be the first Stella. Yeah. Yun lang talaga yung text ko. Talaga po, hindi na po ako si Stella. And the rest is history. The rest is history. I'm Stella again. Hinintay ka talaga ng project. Opo. And yun nga, yung script po, ang daming versions muna. Hindi kasi namin alam anong gagawin sa present time. Like, I don't know kung nabanggit to ni Direk Jason Paul sa first press ko namin before, but isang daan tula para kay Stella is usually based on his college life. So it was very personal to him. So ngayon, what happens in the present time, hindi naman na sila nakikita ni Stella. So now everything is reimagined, everything is all in his head. So we had to wait for the right story po. Okay. JC, I guess po, kung nangyari to even before, the years before, or 2019, or baka paging hilaw siya. Okay. So ang ganda na rin po siguro na naluto siya ng maayos at umabot ng 8 years para maging masarap. Okay. Para kay next question ka for JC, may speech defect yung character mo dito. Ayun, paano mo inaral yung character na yon? And mas naiintindihan mo ba yung mga tao may ganung disability in playing this character? Actually, ilalabas po namin sa pelikula na meron po talagang association or an institute, may speech defect. Nakasama ko po sila sa eksena at may isa po akong katabi doon na na talagang meron siyang speech defect. And kamusta ka? Sabi niya gano'n, napanood mo ba yung unang pelikula nito? Sabi niya, Kuya, sabi niya, ito yung nagbigay ng confidence sa akin nung napanood ko to. Kaya ako nakakapagtrabaho ngayon. And sabi ko, sana naman, tama ba yung ginagawa ko? Kasi minsan po, I just keep doing it, na hindi ako insensitive na ako, gano'n. Sir, lahat ng ginagawa niya nung panahon na yun, ako yun. at sinabi ko yun kaagad kay Direk Jason and he posted about him and I guess isa to sa reason kung bakit kailangan din siguro ipalabas para meron talaga, we feel those kind of inferiority or fear, di ba? And this is, maybe this movie is for you. Ayan. Okay. Last question na lang po for Kyle. Kyle, after watching this film, may inis ba ang audience sa'yo? Posible po. Okay. Honestly, sa totoo lang po, magiging honest na po ako. May mga naiinis na po sa akin bago pa panoorin yung film na to at may mas maiinis pa sa akin siguro pagkatapos. Pero ang kagandahan naman po ng character na to, I think sa lahat ng characters naman, may revelation naman. You'll find some kind of peace within Clyde. Feeling ko naman may marami pong makaka-relate sa kanya actually when it comes to personal insecurities. And ang gusto ko lang sabihin sa mga maiinis pa po kay Clyde, and in general, pag naiinis ka sa tao, alamin mo kasi it always comes from somewhere. And malalaman nyo sa film na to kung saan nanggaling si Clyde. Okay, thank you and congratulations. Thank you. To add lang quickly po to your question kay Kyle, what I have to say about his performance po here, he makes, hindi kasi, ang dami ko na nakikitang comments na galit na sila kay Kyle, umpisa pa lang. So, what I have to say is, he made Clyde very human. So, maiintindihan niyo kung bakit siya gano'n. So, it's really nice. Thank you. Thank you for your questions. That was Jeff Fernando, Daily Tribune. Up next, we have Kate Adahar of Random Republica. Hello. Hi, good afternoon. Kasi yung kind of love na meron si Fidel, napapasulat siya ng tula, ng awit. Kayo ba, how does love change you? Or ano yung mga nagawa niyo because of love?
Papasulat ako ng script. Ano ba? Hindi ko na alam. Napapasulat siya ng script. Yun. Live performer ako siyempre, so nadaling ko sa play ko, sa mga projects ko. That's my kind of arts. So, Napapasulat po ako ng kanta. Yun na lang siguro, safe na lang answer ko. Ikaw, Yun po, script. nagpapasulat ka lang. And then, napapasulat. Na-inspire ako magsulat. Or, ano ba? Yun lang. Actually, sa movie na to, mas sipinal ako kaysa si Stella. Kaya, And for JC, kasi nabanggit na nga yung sa speech defect, it's hard enough na umarte ng drama. No? Yes. Parang, paano mo yun binalansa yung pag-deliver din ng defect? Sobrang hirap po. Isa po ito sa pinakamahirap na character ko. Ang dami kong kailangan isipin para lang minsan sa isang linya o sa isang eksena. Actually, every scene po dito sumasakit yung ulo ko kasi isipin ko yung 3-word rule, isipin ko yung emotion na napakabigat, isipin ko yung insecurity ni Fidel, isipin ko yung camera, isipin ko yung direksyon ni Direk, at saka saan ako ikilaw, saan ako aangulo. It's one of those challenging things I've ever done in the movies, probably. And sana mapagtagumpayan ko siya, sana napagtagumpayan ko siya. I don't know kung nag-translate pa siya dun sa trailer. But naiyak ako sa trailer eh. Oh? Okay. Nag-translate siya to. Nag-translate. Pero actually, this time around for this movie, ang pinaka, I think, emotionally bigat ay mapupunta sa role ni Stella. Nasa kanya lahat ng mga nasa kanya lahat ng mga emotionally challenging moments. Packed yung role niya ng gano'n. And marami na kaming nakunan na eksena na andun siya, and then she's being present about it, and she's super generous about it. At nakikita ko yung struggle nito. so habang pinubuo niya ulit si Stella, I'm proud of what she's done so far. Tanong nila ikaw eh. Ay, sorry, nalipat siya. So dahil pinuri ko si Kyle kanina, what I have to say is, ngayon ko lang nalaman na nahihirapan pala siya. Kasi pagka-excel mo siya, no weight. Wala akong nararamdaman. Ano na nga minsan eh, parang feeling ko instinctive na sa kanya yung 3-word rule, yung stutter. I don't see him question his acting choices before we get to the set. So, kung nahirapan naman, hindi namin nahalata. Ang galing. Yes! That's the goal. Good luck. Thank you, that was Miss Kate at the Heart of